Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako naniniwala, buhay pa kayo dyan. Kahit paano ho, ay biyaya ho ng Diyos to kahabagan mga kapatid. Na dapat talaga na palagi natin ugaliin yung pag nagpasalamat tayo talaga malalim sa puso, no? At talagang damang-daman natin yung reality ng damdamin natin ng pagpapasalamat. So maraming salamat po sa walang sawa ninyong panalangin unang-una. Pangalawa ko yung masigasig ninyong pagsubaybay at pagbibigay ng pagpapalaga ng mga tulad nitong ministry. I do believe some of you ay meron din naman napapanood sa ibang mga live streaming na ito ay kapupulutan talaga ng aral. Sapagkat magandang palatandaan yun na kayo ay nagpapakita ng interest and desire na talagang lumago sa kaalaman ng salita ng Diyos. Kasi yan ang magpapalago Yan ang magbibuild up according to Acts chapter 24 verse 32. Yan ang magbibuild up yan. No? Yan ang magpapatatag. And at the same time, yan din ang magbibigay sa atin ng growth. Kaya yan ang 2 Peter 3:18. Kaya mga kapatid, ugaliin po natin yun. Maraming mga salamat po sa mga kapatid po namin, mga kaibigan sa iba't ibang lugar ng mundo, no? Ay yung inyong pagbibigay ng oras na pag-alaga, tapos nagko-comment kayo, nakikita dito ng mga taga rito na at least napapatunayan ng pagiging anak ninyo, na kayo anak ng Diyos. Reality ho yun, yan ang proof, no? Na kasi ang layo-layo nyo, at least nabigyan ninyo ng interest pakinggan, no, sa sandali na ganito yung salita ng Diyos. Kasi wala po tayong ibang tinatas dito kundi po yung Panginoon, na ibigay natin yung karangalan, and at the same time po yung kapurihan. Wala po tayong kukunin dito na credit. Lahat po ito ay sa Panginoon. By the grace of God, we are what we are. Yan ang 1 Corinthians 15:10. Na hari nawa po ay handang-handa kayo at huwag niyong ipagkait yung prayer nyo, no po? Oras na tulad nito, pakikiisa. And then yung mga reaction ninyo, mahalaga po yun. Kalaho niyo kasi yun ang leading ng Banal na Espiritu, yung mga reaction ninyo. Ibig sabihin, something na nakagawa ang Panginoon, naka-accomplish sa ating buhay. So alam ko po, handang-handa na kayo, ay tayo po ay sama-samang manalangin. Anyway, isang good news po sa lugar natin, sa Region 3. Lalong-lalo na hindi po nakakat kasi dito sa Region 3, nasaklaw sila doon sa modified general community quarantine. So medyo lumuwag po yung ating sitwasyon, pero it doesn't mean na gawin po na natin yung pag-abuso na parang hindi pa rin tayo nagiging cautious, ano. Kailangan po i-maintain natin talaga yung social distancing, wearing mask. Kasi meron kung talagang nagkakaroon ng kaso, yung hindi nagwe-wear ng mask, pag natsampahan ka po. Kasi protocol yan guideline po yan. So, ang mabigat po pag ikaw ay nagsusugal, o may nagsusugal, mga Kristiyano siguro, wala namang ganun, yung nagsusugal tapos curfew nilalabag, nakukulong, nakakahiya ho yun. Kaya yan po ay good news, patuloy natin panalangin, pupunta na tayo sa last stage, no? Sa susunod na buwan, hopefully, no? Hanggang katapusan ka dito so hanggang katapusan nito, and then after that, makikita natin baka may ilalagay na tayo doon sa last stage, then back to normalcy na po yun. Kaya ipurihin natin ang Diyos kasi God answers prayer, na lalo na po kayo na mga kapatid namin na hindi pa po nakakarating sa simbahan, ay mapagsikapan ho ninyo. Huwag ho kayong matakot sa mga bagay na baka mahawa ako. Alam niyo ho, kung kayo hindi talagang nakikipag-ugnay sa tao mo, nakikipag-usap kayo, kapitbahay ninyo, whoever they are, sa palagay nyo, hindi kayo nakokontak nun. Ang kailangan po natin dito yung desire, buuin po natin sa ating puso. Yung desire, Lord, basta't nasa kamay mo po, just keep me safe. Makapagsamba po ako, makasama ko ang aking mga kapatid, marinig ko ang iyong salita. Makapag-awit ako para sa iyo. Yung mga ganun po, dapat buo sa puso. Iba ho yung maramdaman ninyo doon, tapang. Hindi ho kayo natatakot magkasakit.
Kasi kahit ano po ang masuong ka man doon sa mga may sakit, pag hindi ho niloob ng Diyos magkakasakit ka, wala akong magagawa yung sakit. Ang kailangan lang ho natin dito, pag medyo nagkaroon na ng paglalaan ng pwede na, ay we just follow yung protocol. Social distancing, no, nagpupunas ng naghuhugas ng kamay, mask. Ayan po yung kailangan natin. Hindi pwede yung dikit-dikit, kaya nga wala ko pang kamayan eh. Saluduhan muna kasi tayo ko yung mga soldiers ni Kristo. So, mga kapatid, napakalaga po yun. Yun po yung nasain mo sa puso mo, kasi kung mangingibabaw yung takot ng bawat isa sa atin, kaya ayaw nating sumamba, samantalang pwede na. So, ano sa palagay mo yun? Ano sa palagay mo sa panig ng Diyos yun? So, pag-isipan lang po isang bagay bago natin gawin decision. Huwag tayo ho yung pagaya-gaya, kaya yung parang na-influence ka ng somebody na kung halimbawa siya hindi ho siya nagsamba, takot siya ng COVID, ako rin, di ayaw ko na rin. No? Yung mga ganun, ako iba ko yun. Ibang nag-decision sa life mo. Your decision must be yours between you and God. Kung ano ang right, basta alisin mo yung fear, kasi ang Panginoon mga mahala. Kahit na ho ay nakasamba ka, kung loobin ng Diyos magsakit ka, wala magagawa ho yun. Marami ho namang ganun eh. Kasi mga testing ng Panginoon yun. Kaya anong gagawin mo? Wala tayong sisisihin dun. Kundi iyan ay pinasya mo sa puso natin, na alam natin ito ay napakalagang gawain ng isang Kristiyano, ay gawin mo. Pero may mga bagay na dapat nating i-avoid na hindi dapat mangyari. Halimbawa, punta tayo sa publiko. Siguradong pag ikaw bumibili sa tindahan, isipin mo, makakaharap mo din yung mga nagtitinda dun. Maring may kasabay ka pang bumibili. O ano yun? So, as compare dun sa maingat, na pagpipresent ng ating mga bodies living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is our reasonable service. We follow the protocol, so social distancing. May mga kanya-kanyang mask. May nakaabang doon sa pasukan ng alcohol. And then, napunta ka doon sa may pandanghugasan ng kamay, may sabon doon. So, yun po yun. At least, you just follow yung protocol. Kesa yung pabara-bara, wala hindi na maingat, ibang usapan na ho yun. Wala kang sisisihin. Basta ang mahalaga, buo sa loob mo, ano man ang mangyari Lord, kung ano yung kalooban mo, basta yung kalooban mo. Yun palagi yung tanim sa puso, pag tayo, whenever tayo nag-pray. Yun lang po yun, no? So, ako po, alay naniniwala, ready na kayo. You have your Bible, you have your notebooks, kung may notebook kayo. And then, jot down po yung mga talata rito para yung bawat ganitong ginagawa natin, hindi ho nasasayang. So you have the outline. Malay mo, may anak ka lalaki dyan, maging preacher sa pagdating ng araw, share mo. Ito anak ko, ito yung mga na-take note ko noon, nung nagpipreach si Pastor so-and-so. So at least makakatulong sa kanya. Hindi natin alam ang plano ng Diyos. Who knows? Na yung anak mo, na iniisip mo, iba yung plano niya. Okay, iba yung pangarap niya, at iba rin yung pangarap mo. And it happened, dahil siya ang Panginoon nagmamay-ari, iba yung diskarte ng Panginoon. Ako binabalik-balikan ko na lang yung buhay ko. Ang unang-una nun, nang mag-aaral ako, dahil nakuha ko sa daddy ko na palagi siyang palabasa. Nagbabasa ng law book, ng aking mga ama. Dahil na-involve siya sa tinatawag nating paglilingkod sa publiko. Okay? And then at the same time, ay naging pangarap ko maging abogado. Pero hindi ko niloob lang Diyos yun dahil sa aming kalagayan, hindi ko namin kayang ma-maintain ng ganun, ano? And then at the same time, dumating isang pagkakataon ay nag-take ng exam, Philippine Air Force, pumasa po ang inyong lingkod. Kristiyano na ako diyan. Wala pa ako sa Bible school. Ang ngunit no pumasa, and then naka-schedule na yung trading, bigla akong tumawag ang Panginoon. Pangaway mag-aral, matrain sa Bible school. So inuna ko po yung kasi talagang nag-umapaw po sa aking heart yung desire na yun.
Dahil mini-maintain ko po talaga yung pag-aaral, pagbabasa sa Biblia, pagbabasa, pakikinig sa mga radyo. Yun po talaga yung ugali ko doon sa buhay ko. At doon sa ganung paraan, tumawag ang Panginoon, yun na yun. And the rest, story na po yun. Nakita ko po yung kamay ng Panginoon. Kaya hindi ko pwedeng tumakbo doon, no? Hindi ko pwedeng takbukan yun. Kaya yun po yung sinasabi ko, na maaaring iba yung pangarap mo yan, later on, iba pala yung tawag ng Panginoon sa iyo. So alright, manalangin po tayo ngayon. Pero bago tayo manalangin, batiin po natin yung dalawang birthday celebrants natin ngayon. Si Brother Daniel Bong Dueñas, no po? Bali po siya yung halos naglilid po ng mga kapatid natin doon. Nakasama po natin, nakasama ng inyong lingkod. So, siya po yung halos umaakay doon sa mga kaibigan kakilala kasama sa trabaho. Napakagandang testimony po yun, no? At saka kay Sister Nessie Payumo Tulibas. So, isa sa mga anak ni Brother Nesty Payumo ito, no? Siya yung pangatlo. Pangatlo siya, no? Una, Sister Marie. Sister Bana, Marie, Nessie. Tapos Sylvie, and then yung kaisa-isang boy, ano kaya yan, preacher boy o doktor o ano kaya yan, Brother Nessie, Sister Mayet. So, happy birthday po at a blessed birthday sa dalawa, no? At meron ho ba kayong invitation? Looking forward na sana makalakbay na si Brother Daniel, no? Dueñas, no? Sa linggo. Sana makasama na natin at least. Yung atin po, region, Pampanga, ay nasa modified na po. General Community Quarantine na po tayo. Medyo gumanda ang ating sitwasyon. Papunta na nga tayo doon sa last stage, and then normalcy na po yun. Again, happy birthday kay Brother Daniel Bong Dueñas, Sister Nessie Tulibas. Wala pong kanto, walang anong tawag dito. Wala pong fee ang aming announcement kahit na ito'y makaabot sa ibang bansa. special yung greeting ninyo kasi naaabot sa ibang bansa eh. Kami nakasubaybay, parang kilala ko ata yun, narinig ko natin pangalan, mga ganun ba, no? So, wala ho, blessed ho kayo. Kami hindi ko na-announce yung birthday namin. Okay, magsaya ho tayo sa Panginoon, amen? At least nakita natin na tayo ay nanatiling safe, blessed with so many blessings. Yung faithful provision po niya sa ating araw-araw na pangangailangan. Panginoon namin Diyos na dakila, maraming salamat po sa oras na ito din nagdagpo sa amin, Ama, upang pagsalusaluhan namin ang mga salita mo na ito po yung conclusion, no? Yung huling bahagi po ng mensahe mong binigay last Wednesday na yung holding fast, no po? Napakahalaga po na isang bagay na tinitignan mo sa mga tunay mong mga anak, mga lingkod, mga katiwala. Ang pag-ugaling na pinanghahawakan po yung sinabi mo, yung good, yung mga bagay na nais mo na panghawakan namin sa araw-araw, na yun ang makita sa aming practical aspect ng aming buhay. So, thank you so much, Lord, sa maraming blessing. Di namin po mabilang yan. Just help us through Thy Holy Spirit na nananahan sa amin, na siyang aming teacher. Natulungan kami sa ganitong klaseng pagtalakay sa salita mo, pag-aaral, pakikinig, na sana po ang aking mga kapatid, lahat na mga nakikinig ay yung blessing mo na inihanda mo ay matanggap po ng lahat at ng buong pasasalamat ng bawat isa sa amin. Ang aming pong inigiling, just keep our hearts soft. Malambot po ba? And then our spirit ay humble, meek, and lowly. Dahil dito ka po nasisiyahan, ito kasi yung unang bagay na minulat mo sa tao upang kami po ay maitaas dyan sa iyong luklukan na gaya nga po ng nangyari, paliwanag mo doon sa Ephesians 2:6 na lahat po ng mga nasa iyo, Panginoon, ay tumanggap sa iyo, ikaw ay nasa kanila at sila ay nasa iyo, ay nakaupo na po dyan sa heavenly places in Christ.
napakasarap po malaman yung Panginoon. So, although physically nandito pa kami, but spiritually, of course, being in Christ, ay yan po yung napakagandang malaman na wala na ho kaming pangangambahan ano man mangyari sa body na ito, basta pagbaya po namin sa iyong makapangyarihang kamay, kung ano po ang nakakaligaya sa iyo, yan po yung amin pong palaging inihiling na mangyari po. Huwag po yung amin, huwag po yung influence ng sino pa man, kundi po yung iyo, because we have already the Holy Spirit na siya po yung guide namin sa araw-araw. Kaya nagtuturo, nagpapaalala, mga bagay na matagal mo nang iminulat, itinuro sa amin. So pagpalain mo rin po ang lahat. Kung mayroon pa hong ibang nagbe-birthday, Lord, just bless them. Give them more years na mamuhay para po sa iyo. Dahil yun po lang talaga ang masarap ng buhay na ito ay hinihiling na maragdagan pa, lumakas, maging masigla, ano po, ay para sa iyo. Para sa iyo. Sa iyong pangalan, sa iyong karangalan, kapurihan, lahat po ito, Ama, ay aming hinihiling, pinamamagitan sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Alright. So ulitin po natin, basahin po yung balang lang ito, for the sake doon sa mga naginig lang sa paksa na ito, the holding fast of a true believer in Christ. The holding fast of a true believer in Christ. Yan po yung ating paksa. Pag makuha lang po natin dito, mabilis na lang po yung 1, 2, 3 na natalangin natin last Wednesday. This is what the Bible says in Job chapter 2. Naitala po rito ang kasaysayan ni Job. Doon pa lang sa chapter 1 verse 1 ay makikita ko ninyo ang pag-i-introduce ng Panginoon nung ito ay pasulat kay Elihu ang aklat na ito. No? Again, there was a day when the sons of God, mga angels po yan, came to present themselves before the Lord. And Satan came also among them to present himself before the Lord. And the Lord said unto Satan, From whence comest thou? And Satan answered the Lord, and said, From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God, and escheweth evil? And still he holdeth fast his integrity, although thou movest me against him to destroy him without cause. Nag-react po si Satan in verse 4 at ang kanyang reaksyon, and Satan answered the Lord and said, sabi po niya dito, skin for skin, balat sa balat, all that a man hath will he give for his life. Tama nga naman, pag may karamdaman ka, skin for skin, talaga bubuhos mo na talaga yung lakas mo dito, panahon, gugugulin mo kung kahit paano magkano man ang gagastos, gumaling lang. Yan naman po talaga yung standard operation, no? Na mag-ooperate sa reaction ng tao. And in verse 5, sabi ni Satan, But put forth thine hand now, and touch his bones and his flesh, and he will curse thee to thy face. Alam ng Panginoon ang integrity ni Job. Alam niya. Kaya ang sabi niya kay Satan doon sa verse 6, And the Lord said unto Satan, Behold, he is in thine hand. Pero merong last part na sinabi po ng makapangyarihang Diyos sa kanya, But save his life. Save his life, yung kanyang physical life. Yan po isang napakagandang halimbawa, mensahe ng Diyos. When Satan allows something na mangyari po sa ating buhay, it affects our physical and material gain. Then all of a sudden, ay may mga bagay po na inaalaw ng Diyos na mangyari dyan. Maybe ikaw ay materially stable, financially stable, physically strong, physically healthy. Then all of a sudden, merong inalaw ang Diyos mangyari sa life natin. Part ng kanyang testing para tayo lalong manatiling fresh ng kaalaman sa mga katotohanan na kung hindi sa pamagitan niya, wala kang ganyan. Lahat ito ay hakbang gawa ng Diyos. Why? You are what you are now. But pwedeng mangyari sa mga darating na araw,
Ano po? Ay maganap ng isang bagay na nakikita mo naman ang life mo, dalawa lang naman ang alam mo dyan eh. Whether yung life natin ay kasalukuyan talagang gumagawa ng kalooban ng Diyos, at nangyari yon na tulad ni Job. So at least, alam mo na ngayon ang dahilan kung bakit nangyayari yon. Pwede naman palang mangyari yon sa isang taong matuwid, may takot sa Diyos, ang wika rito, talagang iniwasan po yung masama. So yan po yung description ng Panginoon. And then ang isang bagay pa rito, still he holdeth fast his integrity. Pinangahawakan po niya talaga yung kanyang katapatan. Ayaw niyang madungisan yan, ayaw niyang masira, lalo na di pamilyasang tao. Ayan po yung isang gusto kong bigyan din dito. Kaso lang, pumasok sa eksena si Satan. In other words, Satan sa kasalukuyan patuloy po siyang malaya, back and forth, etc. Patuloy po ang paggapos kay Satan before millennium. And then, after 1,000 years, doon siya marirelease, yun ang last rebellion niya. And then, alam naman natin from the beginning, Satan ay defeated na po ito. Tinalo na po ng Diyos, especially sa Calvary. Kaya wala rin po mangyayari yung kanyang last rebellion, talo din po siya kasi talaga na siya, dineclared na ng Diyos, ang walang mananalo sa Diyos. Walang hihigit sa Panginoon. Iyan po ang dapat maunawaan, malaman ng tunay na Kristiyano naniniwala sa Diyos. Wala kang dapat ikatakot. Pag sinabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you, pakatandaan mo yun. Yan ay nagpapahayag ng assurance na hindi ka basta-basta pawabayan ng Panginoon, lalo na kapag ginagawa natin yung kanyang kalooban. Kaya nga napakaganda ng reaction ng sinabihan. Sabi niya, hindi ako matatakot, ano man ang gawin ng tao. The Lord is my helper. Yan po yung pinanghawakan ni Job. Alam niya yung mga bagay na nagkaroon siya galing sa Diyos. Pinanganak akong hubot-hubad, diba? Balik din akong ganun. Sabi niya, binigay ng Panginoon, siya rin naman ang kukuha. We must remember yung katotohanan na yon. Kaya hindi mo pwedeng hawakan forever ang pinoposes po natin. Ang kailangan po natin dito panghawakan yung mga bagay na sinasabi ng Diyos sa buhay na ito habang tayo ay pinagkakatiwalaan ng Panginoon na mabuhay magpatotoo bilang kanyang co-laborer, kanyang katiwala, kanyang lingkod at higit sa lahat bilang kanyang anak. Yun lang po ang pakay. Pag hindi natin po pinahawakan yun, talo ho tayo. Napapahiya ang Panginoon because tayo po ay member ng kanyang family. Hari nawa naintindihan po ninyo yung pinopoint natin dito sa holding fast of a true believer in Christ. Ang material, physical, anything that you have, whether yun ay talino, galing sa mundo, education, no? Na nakuha mo sa secular education, alright, ito po ay bahagi ng buhay na pinagkakatiwala ng Diyos. Pero, kapag yan po ay humihigit ang ating pong pagtalima, pagtingin, anything sa buhay natin, sumisentro na po dyan, ibang usapan na po yan sa panig ng Diyos. Ang nais po ng Panginoon, panghawakan po natin yung integrity natin na tayo talaga, ano man ang mangyari, alright, sa buhay na ito na kanyang pinapahiram, ano man ang mangyari sa mga bagay na kanyang pinagkakatiwala, still, hindi ho tayo bibitaw. Still, mananatili po tayong manghawakan doon sa kanyang pangako at kanyang sinabi, and then always, aware po tayo sa pagkakilala mo sa Panginoon. Batay na rin sa attitude natin sa salita ng Diyos, kasi dito niya pinakikilala, pinapaunawa ang kanyang karakter, ang kanyang capacity, no po, ang kanyang katapatan, everything. Pag-aware ka dyan, natututo ka, nag-grow ka dyan, panghawakan mo yan. Hindi ka natatakot ng kasalukuyan mo ngayong kasikatan or whatever, mawala. Hindi ka natatakot doon. Kasi sa mula naman, wala naman tayo eh. Yan ang punto ni Job dito yon. At yan ang naisimulat ng Diyos. So, nakita po natin dito, ito, holding fast of a true believer in Christ. Kaya nakikita ninyo,
yung last part, huling bahagi ng buhay ni Job. Kasi nga, ang wika nga po ng statement doon sa verse 3, still he holdeth fast in his integrity. Bakit po may word na still? Kung makikita ninyo, yung chapter 1 ng Job, ano yung unang nangyari doon? Di ba? Property nila. And at the same time, yung mga anak nila. Yung po na-damage. Mabigat po yun. Pero still pinanghawakan po niya yung matatag, yung kanyang integridad. Hindi po niya kinahiya, hindi po niya kinurse ang Diyos, hindi po siya tumalikod, kasi kaya ng Panginoon na doblehin yon, ibalik. Yung mga ganon, kaya. At yan naman po nangyari sa end part ng buhay ni Job. Kaya yan po yung malaga. Kaya natalakay natin last Wednesday na what could we call these true biblical Christians who are holding fast. Ang unang pagpapakilala, nakita natin dito, natutunan, isang ideal believer. Ibig sabihin ng ideal, ito yung suitable, perfect, uliran. Yan po yan. Uliran kang mananampalataya na talagang hindi mo kinahiya ang relationship mo sa Diyos. Hindi mo kinahiya na gawin yung kalooban ng Panginoon. Kahit na tawanan ka man ng mga tao, yung mga best friend na so-called best friend, kakilala, kumare, kumpare, whoever there, mga barkada, ay hindi nila gusto yung ginagawa mo dahil iba-iba ang grupo ninyo. Ikaw ay anak ng Diyos, sila ay member marahil ng family of the devil, 1 John 3:10, pero pinanghawakan mo. Ang tawag yan, ideal believer, isa kang uliran na talagang dapat po ay gayahin. Isa kang uliran. Yan po yung ibang sabihin ng ideal. Kaya napansin po natin ang isang na tinatawag nating straightforward na instruction, 1 Thessalonians 5:21, prove all things. Subukan mo lahat ng mga bagay. At panghawakan ng mainam yung good. So that's God's word. Panghawakan. Kaya nga tinuturo po ng Panginoon dito kung alin yung good at kung alin yung evil. Ganun lang po yan eh. Kung kulang tayo dyan, puro na lang gadget, yung hawak natin puro gadget. Inubos natin ang time niya dyan. Ayan, puro ang tinitignan natin. Wala nang masama ito sinasabi ko na isang bagay na puro ang tinitignan natin dito o yung mga kumari ko, na yung mga ganito, ganyan. Okay lang yan, social friendship yan. Pero kapag po yan ay umaagaw na sa time ng Paginoon, apektado na po, yung supposed to be ay nagpipray tayo ng mainam, masarap, may problema po tayo dyan. And then pagdating ng pagtitipon, maiinip ka pa pag umahaba yung preaching. Halimbawa lang po yun, okay, so may problema tayo dyan. Bakit sa social media, or marahil lang po, no? Assuming, maaaring nag-spend ka ng time, umaabot, marahil, wag na ng palaging late night, o maraming ganun, hating gabi, okay, 11, delikado na ako dito, no? Yung mga ganong oras. Bakit pagdating sa pagsamba, kuwan lang ito, marahil, parang naiinip ka, gusto mo na kagad umuwi. Tinitingnan ng oras, yan, huwag naman ganon. Yan po yung i-avoid. Kasi, nagmo-monitor po ang Panginoon sa ating heart, whenever, kahit anong oras. Kahit sa bahay ka, kung saan ka man, minomonitor po ng Panginoon ang ating mga heart. Kaya mga kapatid, isang bagay, makikita natin sa Job 34:1-3, and then, ang napansin natin doon, yung tenga, kaya nilaan ng Panginoon yung tenga, para isubukan mo lahat yung mga naririnig mo. Dapat bang pakinggan yung ganong klaseng salita? Kasi, the ear trieth words. O dapat ba pakinggan? Kaya nga yung 11:28 ng Luke, alright, merong blessing po sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yung mouth naman, di itinalaga ito para po yun ay sa panglasa ng kakainin. Kasi diyan po dadaan ang lahat ng ating mga kakainin. Papasok doon sa tiyan ho natin. Ano naman natin mangyayari kinabukasan. Iyan po ay wala na. I-release mo na yun. Kaya yan po yung isang bagay na dapat natin pagkatandaan. And then, merong another na mga ideal believers dito, yung taga-Berea sa Acts 17. Particularly yung 11, they received the words, Acts 17:11 po yun,
they receive the word with all readiness of mind and search the scriptures daily whether those things were so. Dapat maging ganong ugali ng Kristiyano. Marami hong naglipa na sa ating paligid, iba-iba yung turo tungkol sa salvation issue, sa kalagayan ng Panginoon Jesucristo, sa pagbabalik niya, ganon-ganon, no? Sa paraan kung paano tao maligtas, mapunta ng langit. Marami. Paano kung kulang ka ng pagsisearch sa scriptures? Paano yan? Paano mo malaman na kung totoo yun o hindi? So, yun po, that is what I mean. That is what the Bible means. Pangalawa, yung a faithful witness. Pag ikaw ay magpapatotoo, ang patotohanan mo, ang Panginoon. Meron na ba siyang nagawa sa buhay mo, mapapatunayan mo? Na mula nung ikaw ay nagprofess na tinanggap mo ang Panginoon, meron ka na bang mapapatunayan na ginawa ng Diyos sa life mo? Yan. Faithful ka bang witness? Pinatutuhanan mo ba na ang Panginoon mo'y buhay? Ang Savior mo'y totoo, makapangyarihan sa lahat? Alam mo yung kanyang darating na programa? Alam mo yung ginawa niya in the past sa'yo? And then yung patuloy niyang ginagawa at present? At yung gagawin niya in the future? Alam mo ba yon? So ito yung mga katanungan na dapat natin sagutin sa ating sarili. Ang hinahanap po dito, yung nag-holding fast, sino itong mga true believer na ito, na talagang pinangahawakan po nila yung mga bagay-bagay. Bawa, yung pagiging isang ideal believer. Hindi ho basta mapaniwala ito. Hindi ho pwedeng basta-basta subo yung isang pagkain na hindi ko niya nilasa. Pakinggan at enjoy na enjoy ang isang salita na hindi niya alam ito, ay nakakasira na pala. Ayun, that's what the verses means. And then, pag faithful witness ka, alam mo na yung tama, balita mo, i-share mo, okay? Proclaim mo, turo mo. Kaya yan po isang bagay, makikita natin dito. Yung Titus 1:9, holding fast the faithful words as he had been taught. Hawakan mo yun. Itanyag mo, yan ang ibig sabihin. That he may be able to, by sound doctrine, both to exhort and to convince the gainsayers. Gainsayers, wala akong ibang inintindi dito, kundi pakinabang. Okay? Kagad naniniwala doon sa mga sabi-sabi, pag ginawa mo ito, yayaman ka, etc. Ganito, no? Yan, ganyan, ha? Gainsayers. Yan yung malimit entertain. O maaring, ay maraming bola-bola dito, basta't bukang bibig, pera, patikinabang, material, physical. How about the spiritual aspect? Tatlong bahagi ang tao, body, soul, and spirit. Kristiyano tayo, alam po natin yung principle tungkol dyan. Kaya ang hinahanap dito ng Panginoon para mapatunayan na ikaw nga ay isang ideal believer, ikaw ay isang faithful witness, nakatibayan ng isang nag-hold fast, pinanghahawakan ang sa Diyos, yan po yung mga bagay na dapat natin isa-isip. Faithful witness ba ako? Faithful witness ba tayo? Si so and so ganito? Bakit? Naririnig ba sa bibig niya ang tungkol kay Kristo? Ang tungkol sa gospel? Okay? Ng Panginoon na hindi dapat ikahiya according to Romans 1:16? Nababalita ba natin yung mga impending na events na magaganap dito sa lupa? Ano ang gagawin ng Panginoon sa mga believers today? Lahat ng mga tumanggap sa Panginoon na sila ngayon ay na kay Kristo, spiritually. Ano mangyayari kung sila ay aalisin ba sila dito o papasok ba sa tribulation? Rambolan na yung mga tao doon? Ano ang turo ng Diyos? Faithful witness, kung ano po ang binibigay ng Diyos sa iyo, batay doon sa rule of interpretation na iminumula tinuturo ng banal na Espiritu, yan po yung ating matapat na patotohanan. A faithful witness. Kaya sabi ng Psalm 68:11, the Lord gave the word. Great was the company of those that publish it. Ayan po yung ating magkikita. Kaya doon sa 1 Corinthians chapter 4, verse 2, moreover, it is required in his stewards, bilang katiwala ng Panginoon, that a man be found faithful. Kapatid na nakikinig, matagal ka nang pinagkatiwalaan ng Diyos ng mga araw sa buhay mo. Buhay natin. Pinagkatiwalaan ka ng maraming time to live for Him, supposed to be. And then to live para naman yung kapwa na alam mong hindi pa ligtas, ikaw ligtas, ay meron kang pag-witness dyan.
Unang-unang patotoo, paraan ng pagpapatotoo, yung buhay. Yung practical aspect, not just kasi pag may sinasabi tayo yan, pwede yung kahanga-hanga ang galing ng pagsasalita. Pero how about the practical aspect nung nagsasalita? Nakikita ba na ayon dun sa kanyang profession o claim? So yan po isang bagay na dapat po natin palaging isipin para hindi po napapahiya yung ating tatay nasa langit na kung saan ang kanyang pangalan ikinapit po sa atin. Just remember 2 Timothy 2:19. Ikinapit po ang pangalang Kristo. Name it the name of Christ. Alright, depart from iniquity. Yan po yun. Kaya yan po mga kapatid, yung faithful witness, isa pong katibayan ito nung taong nagpo-profess na isa'y anak ng Diyos, na believer siya kay Kristo, na pinangahawakan niya yung sinasabi, yung instruction, tinuro ng tatay, ng Lord, yung Master, at nakikita yan sa buhay. So yan po yan. At dun sa punto na yon, dun ka lang pwedeng i-describe, sabihin ng Biblia, faithful witness ko yan. Hindi niya kinahiya na magsamba. Hindi niya kinahiya na magdala ng Bible. Hindi niya kinahiya na mag-pray sa public, lalo na kung bago kumain. Hindi niya nagpipray, hindi siya nahihiya magbigay ng gospel tracts. Hindi niya kinahiya at talagang hindi niya inaalintana talaga na magsalita about His Lord, about His Savior, about His Father, yung kanyang magandang puso para po sa lahat ng tao. So, yan po yung hinahanap ng Diyos, mga kapatid, na maging attitude natin bilang nagkiklaim, nagpuprofess na tayo po yung mga anak ng Diyos, katiwala ng Diyos. Very clear po yung kanina, 1 Corinthians 4. Nagre-require po dito, may requirements po yan sa isang steward na tulad mo, tulad ko, tulad nating lahat tayo nakikinig, ay faithfulness. Kasi ang Panginoon ay naging faithful siya sa kanyang commitment. Sa araw-araw na buhay, hindi ka naman niya pinabayan, di ba? Hindi ka pa naman gaya ng mga nakaupo doon sa daan, kung corner-corner dyan, nakapalad po yung palad at hindi na ho nakakapagligo, hindi na ho nakakatulog ng maayos. Imagine mo, no, yung life mo. Kaya mga kapatid, malaki po, maraming dapat natin pasalamatan. Hindi natin ho kayang bilangin ang mga papagpapala yan. Pangatlo, natalakay natin, a cleaving confessor. Palagi ka ho nakadikit sa Panginoon. Pinangahawakan mong palagi yung pong mga habilin niya, yung kalooban niya, yung gusto niya, yung instruction niya. Ganun lang po yan eh. Confessor ka, nagko-confess ka, kino-confess mo sa tao, ako, dati ganito ang aking buhay. Pero binago kay sa biyaya ng Panginoon, ito ako. Alam ko ang aking future. At patuloy kami nananalangin sa Panginoon, nananalig sa Panginoon. Wala kami dapat ikahiya kasi hindi naman niya kinahiya nung siya po ay gawan ng napakasama, napakasagwa ng mga tao, hinubad. During that time na siya po ay pinaparusahan sa krus. So wala tayo, kailangan a cleaving confessor. Ano man ang mangyari, nakadikit ka palagi sa Panginoon, pinangahawakan mo. Adhere strongly to or become very involved with. Ano man po yung mga bagay na programa ng Panginoon sa kanyang pamilya, sa kanyang mga katiwala, sa kanyang mga lingkod, ay isa ka na talagang dikit na close na kino-confess mo lahat ng bagay na ginawa ng Panginoon sa Calvary, bagaman din natin nakita, and yet, nakasulat sa Biblia. At mula noon tanggapin mo ang Panginoon, I do believe. Alright, I do believe. Meron ginawa ang Diyos sa buhay mo. Yun po yung mga dapat nating patotohanan sa life natin. Mga karanasan ng buhay kay Kristo habang mula noon tayo naligtas sa araw-araw nating buhay. Alam mo yung buhay mo before you got saved. At alam mo rin ang buhay mo ngayon as compare na ikaw ay saved dun sa dati hindi ka saved. Ngayon, kahit paano panatag ka, kilala mo ang Panginoon. Ang pagkakilala sa Panginoon, yun ang maglilid ng kapanatagan sa isip at puso ng isang tunay na mananampalataya sa Panginoon. Kung kilala mong kilala ang Panginoon mo, ang tatay mo, ang Savior mo, alright? And then, experience mo yung kanyang katapatan,
na alam natin marahil paminsan-minsan o kung hindi man madalas, ay hindi ho tayo tapat. Minsan ay kinahiya ho natin. May takot pa tayo na tayo tawanan ng tao. O tayo ay mahawa sa ano-anong bagay o mapahamak. Alam mo, ina-analyze po lahat ng Panginoon. Mga kapatid, I challenge you, I urge you. Panghawakan mo sinabi ng Panginoon, di ka niya iwan pababayan. Basta't your desire ay ma-magnify siya, mag-glorify siya, ma-exalt siya, ma-please siya. Yan ang desire mo. Kapag alam mo na kalooban niya, magsamba, magsamba. Huwag mong katakutan kung ano mangyayari dyan. Paubaya mo sa kanyang kamay. Ingatan mo po kami sa aming paglalakbay, sa aming pagtitipon, harinawa. Hindi po kami mahawa. Yung ganun lang. So yan po ay challenge po sa ating lahat. Hindi po pa ho tayo perfecto. Hindi po pinag-usapan ng sinless perfection. Pag lumisan na ho tayo sa mundong ito at magkaroon na tayo ng bagong katawan, doon pa lang po yung sinless perfection. Ang perfection po na pinag-usapan nito, gaya kay Job, ano yun? Iniiwasan niya yung mga evil na dati hindi niya naiwasan. Alright? So nakikita ninyo. Marahil kung minsan tapat siya, kung minsan hindi, siya, maintain po niya yun. Na yun po yung sense. Yun ang kahulugan ng perfection doon. Nagmamature siya. Alam niya yung naging failure niya in the past, marahil sa life niya, pero pinagsisikapang maiwasan na po yun at magawa yung dapat magawa. That's perfection. Dito lang po yun. Magmamature ka. Pero kung sasabihin natin, halimbawa lang po ito kailan ka ba naging Kristiyano? Oy, nung 19 ganito, ang haba na ng taon na yan Oo, pero ano yung life mo? Ano yung ating attitude? Ano yung patuloy nating behavior when it comes sa based doon sa profession na yon? May pagbabago ba? Noong dati, maaaring pasamba-samba ka lang, pero ngayon, nakikita mo sa life mo, paggawa ng Panginoon sa life mo, just remember Philippians 2:13. It is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Are you saying ng Panginoon hindi siya nag-work dun sa kanyang will sa life mo para magsamba? Kung ito ay pwede nang magsamba? What do you think? Ang nice ng Panginoon ay yung pleasure, ma-please siya. And then, ma-please ka rin. Ngayon, hindi nating hinayaan mangyari sa life natin yung dalawa na yon, yung kanyang will, yung kanyang pleasure. So, sinong may problema nun? Kung mga kapatid, magpakumbaba tayo, tanggapin natin kung may maliho tayo, confess mo, hirap mo sa Panginoon. Basta't yung maramdaman mo ba, ito sasabihin ko sa inyo ito po yon. Kailangan maintain po natin sa heart natin yung tatag na yon. Ano man ang mangyayari sa akin, Panginoon, anak mo ako, tulungan mo lang po ako magawa yung will mo. Mahirap mo po yung nagigirip ko yung Holy Spirit. Yan ang Ephesians 4:30 kasi. Yun lang, talagang buo yung, hindi ako natatakot, Panginoon, magkasakit, di ako matatakot mamatay along the way. Kasi kung yun na talaga yung kalooban mo, so be it. Ano naman ako, at sino naman ako, para mahadlangan matutulan. Kaya nga, submit ako sa gusto mo, Panginoon. Basta't ang layunin ko, yung glory mo, yung pangalan ng maluwalhati, may bigay sa'yo yung honor. Yun po yun. Sa akala mo kaya pag gano'n yung desire mo. Yung plano, yung talagang nasa heart mo, yung totoo. Lalobin kaya ng Diyos na ikaw magsasabates mo. May mangyari sa'yo hindi maganda. Kung meron man, iaalaw ng Panginoon yun, ang magiging attitude mo after that. Ang importante doon, yung buhay ka pa, hindi pa sa tapos. May upang lalo, gusto ng Panginoon, lalo tayong matatag na nangahawakan, alright, sa kanyang pangako. And then, nananalig sa kanyang kakayahan. Ganoon lang po yun. And then, kailangan masayang naglilingkod, makita nila yung pagkaiba sa buhay natin. Ngayon, puntahan po natin yung pang-apat. Sa pang-apat, ito po yun, ito dalawa lang po pag-uusapan natin ngayon. Ang pang-apat, unexpectant waiter. Pag waiter, nagwi-wait, kaya alam naman natin, pag may mga waiters, waitresses sa mga restaurant, sila po yung nagwi-wait ng mga customer para paglingkuran, i-serve, mag-serve, di ba? Yan ang kanila. May cook. May mga table na yan, mga chairs. Makikita nyo, pag pumasok kayo sa restaurant, nag-aabang po yan mga yan.
mga waiters, mga waitresses. Sino hinihintay nila? Customer. Yan po hinihintay nila. At makikita mo sa mga customer, wala ho nakasimangot dyan. Nakangiti. Welcome po. Yan, yung mga ganon. So, tayo po, ang mga nangahawakan, nananalig, pininindigan, itinatanyag ang Panginoon at ang kanyang kalooban niya, ang isang pagkakilanlan niyan ay yung expectant waiter siya. Alam niya, any moment, pwedeng dumating ang Panginoon para iuwi na siya sa langit. Wala kayo nun? Pwede ng Panginoon kunin ang buhay natin ngayon, iuwi na sa langit. Pwedeng gawin niya sa isang individual hanggat hindi pa yung sama-sama tayo sa rapture. Expectant waiter. Hinihintay mo talaga yon. Ine-expect mo na ang pagbalik ng Panginoon, ang pagdating ng Panginoon, ang pagkuha ng Panginoon sa iyo. Expect mo na yon. Pero anong gagawin mo? Alam mo mangyayari yun. Huwag mo sabihin mabubuhay ka forever dito sa lupa. No, 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 no. Expect mo na any moment pwede nang bawiin ng Panginoon ang kanyang pagtitiwala ng physical life, finish na anak, tapos na yan, okay na. Oh. Dapat buo yan sa puso mo at paniwala. At totoo naman talaga yon. Meron ba nakapagpigil? Yung mga mamatay ng COVID-19, meron ba? Napigilan ba? May mga gumaling, alright, how about yung namatay? Ba't hindi napigilan? Kasi ho, ang nagmamayari, ang may kapangyarihan ho, ang Diyos. Kaya, blessed tayo mga kapatid, nabubuhay kayo mga nabubuhay. Alam ko, wala namang patay nakikinig ngayon. Mga tayo lahat buhay. So, expect mo na pwede ka nang dalawin ng Panginoon, oy, uwi ka na. Ang question, ano yung ginagawa natin? Ano yung pinagkakabala natin nung panahon na tayo ay kukunin na ng Diyos dito sa lupa na ito? Iiwanan na yung body na yan na kung saan ay maraming panahon, maraming bagay ginugol natin dyan. Sana masigit yung ginugol natin para sa Panginoon kaysa sa body na yan. Ang body na yan ay patuloy na pinagkakatiwala sa atin, pinipreserve kahit paano, pinakakain, inaaruga, iniingatan, pero unfortunately, ano ang naisusukli natin? Alin sa dalawa, fortunately or unfortunately? Ano po yung ating nasusukli? Sa kabila ng mga pagtitiwala na yan, mga kapatid, namnamin mo sa heart mo, anong naisusukli natin sa Panginoon? Sa pagtitiwala na yan, di mo ba nararamdaman? Ano ang may susukli mo sa Kanya? Anong sinusukli ng isang professing Christian? Sa pagtitiwala yan ng Panginoon. Ang salvation ng ating kaluluwa, redemption, salvation ng ating kaluluwa, forgiveness of our sins. Alright? Siya po naghirap dyan, nagtrabaho siyang nagbayad. Fully. Sufficiently. Totally. Completely. Siya po. Wala ho tayong may dagdag doon. Wala. Buo na po yun. Binigay sa iyo, gift. Binigay sa akin, gift. Pero after that, alam mo naman ang mga binibigay ng Diyos sa iyo. May panahon ka pang mabuhay, makipag-ugnay sa kapwa, sa mahal sa buhay. And then, at least magpatotoo, patunayan sa paglilingkod, pagsunod sa gusto niya. Hindi pwede masunod, mauna si kumpare, kumare, kaibigan, whoever they are. Kailangan po, Panginoon talaga nauuna, number 1. Number 2 lang po yung neighbor natin. Kaya mga kapatid, ang expectant waiter. Hebrews 10:23 to 25. Ang sabi ng Hebrews 10:23 to 25, let us hold fast the profession of our faith without wavering. Without wavering, yan po yun. Yan, expectant waiter. Pansinin ninyo ha, bakit daw? May close parenthesis, for He is faithful that promise. You have that on the screen. Ulitin ko, let us hold fast the profession of our faith without wavering. You said, ikaw ay believer kay Kristo. You believe in Jesus Christ. And then, panghawakan mo, hold fast. Panghawakan ng matatag.
Alright, yung profession mo of our faith without wavering. Hindi natitinag. Talaga yan, desidido. Alright? Bakit? For He, that's God, is faithful that promise. Verse 24, another let us na naman. And let us consider one another. Kaya napakahalaga mo, kapatid, sa akin, sa ating magkakapatid, sa bawat isa. Kasi bakit? Ito ang pangungusap ng Panginoon as a group, sa mga nakadress sa group. Let us consider one another to provoke unto love. Huwag mong i-discourage. Huwag mong hamakin. Huwag mong iwasan. Provoke unto love. Provoke, exhort mo siya, palakasin. Tapos pamagitan ng iyong faithfulness kahit hindi ka masyadong palakibo. And yet nakikita ang iyong dedication. Nakikita ang init ng pagmamahal mo sa Panginoon. Hindi ba siya napoprovoke na mahalin niya din ang Panginoon na gaya ng iyong pagmamahal? Hindi ba siya mapoprovoke na mamahalin niya ang salita ng Diyos? Mamahalin niya ang pagtitipon? Mamahalin niya ang sama-samang pagtitipon ng family ng Diyos. Yan po yung kahulugan niyan. Let us consider one another to provoke unto love and to good works. And then verse 25, ito, totoo ito. Pag di ho natin ang nangyayari sa buhay ng isang tunay na Kristiyano ito, let's look like di mo pinapaniwalaan to. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another. Paano mo masusunod yung command na yon na exhorting one another? Wala ka naman doon. Paano kang makapag-exhort? Halimbawa lang to, absent ka. May exhort mo ba yung nasa simbahan? Ikaw wala sa simbahan? Ang paraan ng pag-exhort one another, pag nandun ka sa simbahan, yung bang in-express mo yung concern mo rin sa kapatid, o kumusta ka na kapatid? Hi, how are you? Yung bang nagbabatian, yun naman na makikita, di ba? Magbatian kayo. Sabi pa nga ng Romans 16:16 sa mga believers sa Roma, ng banal na halik. Hindi naman po yung iba na marili, yung ginawa ko talagang literal halik. Beso-beso. Iba talaga, ginagawa nga ng beso-beso. Piski to piski. Kaya ginagawa. Pero yun, binati mo siya. Yun na po yung kiss na pagbibigay mo ng importansya sa kanya. Yun po yung spiritual, right, figurative na kiss. Kikis mo bang isang bagay na hindi mo tinuturing mahalaga? Ano yon? Ano yon? Kaya mong halikan? Yung dumi? Hindi. So malawak pang kahulugan nun. Magbatian kayo sa banal na halik. Pag banal, totoo talaga pag bumati ka. Hindi yung plastic. Pag pumansing ka, totoo talaga yun. Pag ngumiti ka, totoo talaga yun. Hindi ho plastic. So not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Pasino ninyo yung 2 Timothy 3:16 and 17. Napansin ko dun sa verse 24, let us consider one another to provoke unto love. Pag-ibig. Pag-ibig sa kapatid. Unang-una, pag-ibig sa Panginoon. Pag-ibig sa kapatid. Pag-ibig sa work ng Panginoon. Pag-ibig sa kalooban ng Panginoon. To good works. Ang sabi ng 2 Timothy 3:16-17, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for what? Doctrine. Yan po yung teaching what is right. For reproof, yan po yung teaching what is not right. Pangatlo, ayan, profitable for correction, that is teaching how to get right. And then for instruction, teaching how to stay right in righteousness. Ano ang layunin? Bakit yun? Verse 17, yan ang goal, yan ang objective. That the man of God, alam ko naman tao ka ng Diyos bilang mananampalataya. Yung hindi mananampalataya, hindi tumanggap kay Kristo, hindi ho tao ng Diyos yun. Family of the devil po yun. That the man of God may be perfect,
truly furnished unto all good works. Yan po talaga yung goal ng Panginoon. Why we need to provoke, right, unto love. Kailangan ho mag-provoke tayo. Pag mahal mo ang kapatid mo, alam ba ang magiging tendensya nun? Ay, matututo na rin siya, mapapaya sa sarili niya kung hindi niya ginagawa yun. Di ba meron siyang blessing, pinagdadamot niya? Sobrang blessing. Kung tama lang naman, di ka naman nire-require. Tama-tama lang yun. Budget ninyo yun eh. Pero sobra-sobra, nung gagawin mo sa sobra, kung minsan matutokso ka, gagastusin mo sa mali. So it's better na yun na po yung good works, sabi po dyan. And very clear. Ang layunin po ng paglalaan ng salita ng Diyos, that the man of God may be perfect, na gaya ni Job, truly furnished unto all good works. Ito po yun, no? So, pansinin natin Titus 1:16. Mabilisan. Titus 1:16. Ito po yung isang bagay na dapat natin palaging tandaan. Baka tayo ho, ako, ikaw ang tinutukoy dito. Verse 16. Tanggapin natin to ng buong kababaan. Wag niyong ipagkamali na inaatake ata ako ni pastor. Pinariringgan ata ako ni pastor. Malay ko kung ganun ang work mo, hindi. Ikaw nakakaalam nun. Kung gawain mo ito, then para sa'yo yun. Kung gawain ko yun, gawain ko to, ako ang kinakausap. Ganun lang po yung purpose. Pero wala akong intensyon. Ang layunin dito, pahayaging salita ng Diyos, sino man po yung dapat makorek, tanggapin mo ng buong kababaan. Kasi inilaan po ang salita ng Diyos for correction. Para bigyan ka ng instruction. Ang susunod ay hindi mo na magawa yung mali. Okay? Ganun lang po yun, mga kapatid. Pasalamat po tayo, may mga taong ginagamit ang Diyos. Nung time na wala ka, merong ginamit para po may laan sa iyo. Okay? Nung time na hindi mo alam, meron pong nagpaalam sa iyo. Yan po yung purpose ng paghayag ng salita ng Diyos. Hindi ho ito personalan. Ito ay puso sa puso. Ang tinataas po natin, pinanghawakan dito, yung sinasabi ng Diyos. Pananagutan po ng tulad mo, tulad ko, kung hindi ho natin ito may bahagi, may paalam sa mahal natin sa buhay unang-una. And then yung mga kakilala kaibigan na alam mo na yung ending ng road, kapahamakan, hindi mo sasabihin, malaking pananagutan yan. So sabi ng verse 16 ng Titus 1, they profess that they know God, but in works. Pakatandaan mo yun, nakita ko dun sa Hebrews 10:24, let us consider one another to provoke unto love and to good works. And then nakita ko rin doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 17 na yung context, yung verse 16, binigay ang lahat ng kasulatan. Ito ay profitable for doctrine, reproof, correction, instruction in righteousness. That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Now, sa verse 16, ito kasi yung expect ng Panginoon sa lahat ng mga nagpo-profess. Na kapag ikaw ay nagpo-profess na ikaw ay anak ng Diyos, bagong silang o bagong pagkatao, new creature, bagong nilalang, ang in-expect po ng Panginoon yung good works. Kasi that is the very intent kung bakit naibigay pong salita ng Diyos. Hindi lamang ipaalam sa iyo kung sino nagbibigay buhay. Hindi lamang ho ipaalam sa atin kung anong ginawa niya sa Calvary. Hindi lamang po ipaalam sa atin kung ano ang plano niya talaga sa tao. Lalo na sa mga ligtas kung ano ang gagawin niya in the future. That is the very intent kung bakit naibigay po ang salita ng Diyos. All Scripture is given by the inspiration of God, profitable for doctrine. Yan po. Pero ang verse 16, nakakalula po ito. Ang nalulungkot, the banal na espiritu, Ephesians 4:30. Ang napapahiya dito yung tatay natin. Alam naman ninyo, practically nangyayari po yan. Pag mayroong isang miyembro ng pamilya gumawa ng masama, nakakahiya ang pamilya na yan. Yan po yung talagang expression ng tao. Sino bang tatay niyan? Sino bang nanay niyan? Yan ba yung tinuro sa kanya? Di ba? Totoo ito yung sinasabi ko? Hindi. Pag nangyayari po yun. Sigurado yun.
Yan ang reaction ng mga tao nakaalam. Eto, nagpapakilala tayong mga anak ng Diyos. Dapat ho ay tignan ho natin ang ating mga decision making, ang ating mga ginagawa. Yes, we are not perfect. Pero kapag ba ikaw ay nadapa, hindi ka natatayo para ma-perfect mo na susunod, maiwasan mo nang dapat maiwasan para hindi ka na madapa. Ayun lang po yun, ang progress ng perfection. They profess that they know God, but in the works they deny Him, being abominable and disobedient. Yun pala yun. Unto every good work, reprobate, itinakwil. Kaya dahil po yung talagang attitude natin, disobedient, binabaliwala yung ating lahi na anak ng Diyos, katiwala ng Diyos, lingkod ng Diyos, mga anak ng Diyos, pag mga ganun na po yung nababasa ng Panginoon, talagang mga bagay-bagay na po rito, hindi na mahalaga ang trato mo sa good works, binabaliwala mo. Kaya itinakwil ka rin ng Panginoon doon sa ganung paggawa kasi wala naman sa isip po yun eh. Wala naman sa isip natin yun eh. Wala naman sa puso natin eh. Wala naman sa agenda, wala naman sa plano niya yun. Kaya ang gagawin ng Panginoon, para ka nang itakwil, sige, gusto mong gawin yan. Balikan mo Romans chapter 1. The same word, reprobate, nag-appear doon. Yan po yan. Makikita natin dito. So ano pa makikita natin doon? Nangagpapahayag sila na nangagkikilala nila ang Diyos, subalit kinakaila nila siya sa mga gawa, yamang mga kasuklam-suklam at mga swel at mga tinakwil sa bawat gawang mabuti. Romans 1:28, pansinin niya ha, kung tatagalogin ko rin yun. Romans 1:28, palibhasa, ito po yung kapares niyan eh, hindi natin pwede pag-iwalayin yun eh. Bakit nangyaring gano'n, no? Yung appearance ng word reprobate. At palibhasa ay hindi nila minabuting panatilihin ng Diyos sa kanilang kaalaman. Nasa screen ba yung kapatid? Alright, ayan. Kasi yung point natin dito, maliwanag naman sinabi ko kanina, no? Ang sabi dito, hindi nila minabuting panatilihin ng Diyos sa kanilang kaalaman. Pansinin ninyo. So, ibig sabihin, parang hindi nila kilala ang Diyos sa attitude nila. And then, parang wala. Yung kaalaman, kanilang, sabi dito, hindi nila minabuting panatili ng Diyos sa kanilang kaalaman. Halimbawa, sino yung Diyos sa buhay mo? Ikaw na nagpo-profess. Anong alam mo sa Kanya? Ano na yung pinaalam niya sa iyo na dapat nating pamuhay? Kaso, hindi mo ni-retain, hindi natin nire-retain, pinanatili sa ating isipan at puso yung bagay na yon. So, ano ang statement? Palibhasa, hindi nila minabuting panatilihin ng Diyos sa kanilang kaalaman, sa zero. Wala na, ayaw na nilang isipin tungkol sa Diyos, sa gusto ng Diyos, kalooban ng Diyos. Ganun po yung dating nun. Ay pinaubaya sila ng Diyos sa isang pag-iisip na itinakwil upang gawin yung mga bagay na hindi nararapat. Kaya delikado po yung ganun. Pag unti-unti natin inaalis ang Diyos sa ating isipan at puso, yung kanyang kalooban, yung kanyang instruction, kikilos naman po ang Diyos. Alright, yan ang gusto mo? Paubayaan ka ng Diyos kung ano isipin mo. Right? Kaya po ikaw, dun sa sense na yon, tinakwil, dun sa dapat nagpapatotoo tayo, dapat pinamumuhay natin yung kalooban ng Diyos, yung opposite naman, ang nagiging buhay natin, na tila baga, hindi natin binibigyan ng importansya yung pangako niyang babalikan tayo. Kung halimbawa, yung appointment mo talaga, appointed day ng aking kamatayan, sa katapusan ng buwan na ito. Halimbawa lang, o maging ang iyo, sabihin mo na lang iyo, ikaw. Kailangan, alam mo, darating yun. It is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Hebrews 9:27. Kaya may mga talata tayong ganun. Or, maaaring darating bigla ang Panginoon, lahat ng nakasakanya, kukunin niya. Kaya ikaw ay dapat makikilala bilang expectant waiter dahil ang Panginoon may plano sa buhay natin. Kaya napansin natin dito, mga kapatid, na napakahirap ng ganito na ating attitude. Huwag mong alisin. Yan ang point doon. I-retain mo
ang Diyos sa iyong kaalaman, kaisipan. I-retain mo yung ginawa niya doon sa Calvary. Kailangan fresh na fresh tayo yun. I-retain natin ang kanyang mga kabait ang ginawa sa buhay natin. Ang kanyang katapatan, ang kanyang pangako. Alright? Ang kanyang long-suffering, mahabang pagtitiis sa pag-uugali natin. Minsan ups and down, absent-minded. Minsan talaga hindi binibigyan ng pagpapahalaga. Kung nangyayari man yan, pero patuloy kang tinitiis ng Panginoon, binibigyan ng chance after chance. Mga kapatid, ito po ay wake-up call lahat sa atin. Lahat po yan. Kaya sabi ng Titus 2, verse 7 and 14. Titus 7, chapter 2, verse 7 and 14. In all things, showing thyself a pattern of good works. Kita nyo? Kita nyo yung foundational text natin kanina na Hebrews chapter 10? Yung let us hold fast the profession of our faith without wavering. Bakit? Tapat naman kasi ang Diyos eh. For He is faithful that promise. Pag pinangako niya, gagawin niya, hindi siya sinungaling. Faithful nga eh. Yan po yung faithful. Kaya in Titus, works talaga ang sentro doon na pagkakitaan. Let us consider one another to provoke unto love and to do and to good works. Kung mapapansin ninyo yung mga talata nating binasa, talaga dito yung good works talaga. Yan ang minomonitor ng Diyos. Nakikita ba natin? Nakikita ba niya yun? Kasi, mapansin natin yung last part doon, Numbers 25, and so much the more as you see the day approaching. Have you noticed that? Verse 25 ng Hebrews 10. Kaya nga, let us hold fast the profession of our faith without wavering. Let us consider one another to provoke unto love and good work and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together. And so much the more as you see the day approaching. Good works, good works. Ang panambahan, good works. Pagpapatotoo, good works. Marami po yan. Kaya pagpapakita po ng ikaw ay bagong nilalang, good works po yun, nung nakakabilis sa tao. Alam nila dati yung ugali mo, pero nakita nila yung pagbabago. Yeah, very clear po yung Biblia. In all things, sabi ng Titus verse 7, showing thyself pattern of good works, in doctrine showing uncorruptness, gravity, sincerity. Verse 14, who gave himself for us. Naniwala ka nun? Ako naniwala ka nun. That he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. Right, masigasig sa gawang mabubuti. Ayan po yung nakita natin. Titus chapter 3, verse 8 and 14. Titus 3, verse 8 and 14. This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. Mga kapatid, that is what God says. Yung mga sumasampalatay sa Diyos ay maging maingat to maintain good works. These things are good and profitable unto men. And let ours also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful. Ayan po yung expectation ng Panginoon. Dapat talaga ay talagang tunay tayo na maging expectant waiter. Yung pagpapala, alam mo yan, di-deliver ng Panginoon. Maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful. Number 5, ito yung last po natin. Number 5. Papansin po natin, ang number 5 natin, may popos na po yung point natin dyan, a resolute steward. A resolute steward. Anong ibig sabihin ng resolute? Post na rin yung kahulugan yan. Determinado ka kahit anong mangyari, kahit may COVID-19, may bagyo, whatever, determine ka na hindi magbabago ang paningin mo sa Diyos, pagtitiwala sa Diyos, ang paggawa para sa Diyos. Hindi magbabago yun. Walang makapagbabago doon kahit anumang klase. Kaya napansin natin yung 2 Timothy chapter 4, anong sabi doon? Preach the word. Be instant in what? In season.
out of season. Kahit panahon ng tag-ulan, hindi tag-ulan. Panahon ng malamig, hindi malamig. Wala akong pinipiling season ang paghayag ng salita ng Diyos. At siyempre, pag may pahayag na salita ng Diyos, dapat may nakikinig, correct? Kasi Luke 11:28, may blessing po sa pakikinig. Yan po yung Biblia. Sinabi ng Panginoon yun. So, determined, unwavering. Walang tinag. Yan po ang ibig sabihin ng resolute. Steward, katiwala Ano pa ho yun? Walang tinag, matatag. May matibay na pasya. Ayun. Talagang pinapasya po yan sa puso yan eh. Kahit anong mangyari, yan po yung magandang statement. Gagawin kong kalooban mo, Ama. Kasi kung titignan ko po yung ginawa mo at binigay sa akin, I don't deserve to live anymore kung tutuusin. Pero binigyan mo ako ng importansya. Pinaghirapan mo yung salvation, katubusan ng aking kaluluwa. And at the same time, binigyan mo pa ako ng gift of eternal life para paglilisan ako sa physical body na ito na temporary lang naman dito sa lupa. Meron akong life na gagamitin pag-eternal in heaven. Kita nyo yon? And then, at the same time, habang nabubuhay tayo sa physical na ito, ibinigay yung gift of the Holy Spirit. Kaya ho yung pag-ibig ng Diyos, nag-abroad galing sa langit at napasa atin. Kaya ang in-expect ng Panginoon na mangyari sa buhay natin, yung 2 Corinthians 5:14. Ano po yun? Na yung pag-ibig na yan ang magpipilit sa iyo. May ibig sabihin, mag-motivate, magpupus sa iyo para gawin po yung kalooban niya. If you have that, at binibigyan mo ng daan, mangyayari po yun. Wala kang dapat ikahiya, wala kang dapat ikatakot, wala kang dapat ipangamba, alright? Wala kang dapat ikadismaya. Kasi ginagawa natin yung gusto ng Panginoon. That's what the Bible says, mga kapatid. Yan po yung concern niya. Pansinin ho natin yung Revelation chapter 2, 25-29. Alam niyo, napakaganda ho yan pag resolute steward ka. Ito yung maaring mangyari sa life mo, pero ito yung in-expect niya. Revelation muna, chapter 2, 25-29. Sa Revelation, ito yung mga panahon ng mga churches. Pagdating ng chapter 4, ay rapture na po yun. Kaya dito po ay mga detalye, mga bagay-bagay dito na sinabi. Yung naging ugali ng mga churches na yon sa panahon na kanilang nire-represent. Yung panahon natin ngayon, Laodicea. Ano ang simpleng kahulugan ng Laodicea? Rights of the people, karapatan ng tao. O yan naman ang domina ngayon, di ba? Ayan, yun, di ba? Karapatan magpahayag, freedom of speech. Kahit na doon sa paghahayag mo, sinisira mong buhay ng may buhay, gusto mong palitawin, wala kang pananagutan. Pag dinimanda ka, sasabihin, pangangatwiran ka, sinusurpress yung freedom of speech mo. Hindi sinusurpress, naipahayag mo na nga nagpapahayag ka pa nga hanggang ngayon Ang ginawa na doon, yung batas na umiiral na bawal ang paninira ng kapwa at merong pananagutan yon. Kahit sa Biblia, ayan po ay kalooban ng Diyos yung ganon. Bakit? Libre ka ba? Kaumahay ka? Yung may freedom of speech ka? Libre mo na lang murahin si so-and-so, sirain si so-and-so kahit hindi totoo. Para doon sa sinasabi mong freedom of speech, karapatan ko magpahayag Who said that? Wala na bang limitation yon? Forever yon? Walang grabe na. Walang ganon. Ang Panginoon siya po ay God of rule. Kaya ang tawag po doon sa hindi sumusunod sa rule, unruly. Magulo. Ayan po yung Biblia. Anong opposite ng ruly? Unruly. That's Bible. But that which you have already hold fast till I come. Yan ang sabi ng verse 25. So ano ba ang pinangahawakan mo ngayon? Anong meron ka?
Anong hawak mo ngayon na binigay ng Diyos, pinagkatiwala sa iyo? Sa akin, sa ating lahat na nakikinig. Sabi ng Panginoon, panghawakan mo yan hanggang darating ako. Till I come. Ibig sabihin, huwag mong bitawan yun. Ugaliin mo, gawin natin. Pamuhay natin. O yan ang sinabi niya, kaya nga matatawag kang resolute steward. Kahit ano po ang nangyayari sa aking paligid, whatever, ay hindi po ako matitinag. Walang tinag, matatag, may matibay na pasya na ang kalooban ng Panginoon ang masusunod. Ang siyang gagawin ko, matuwa man ang matuwa, ayaw, hindi man matutuwa ang iba. Totoo naman po dito sa lupa, you cannot please everybody. Pag na-please mo, ang 5 sa 10, may 5 din galit, ayaw. Alright, iirang na po dyan ng inggit, yan. Yung ganun pa, marami na po yan eh. Kaya expect ko na lahat. Ang mahalaga rito, kung anong pinagkatiwala ng Diyos sa iyo, panghawakan mo ng matibay hanggang darating siya. Till I come. Ano sabi ng verse 26? And he that overcometh, pag pinanghawakan mo, alam mo ba yon? Yan, nagtatagumpay ka dyan. Kahit anong bigat kasi pinanghawakan mo, yung power manggagaling sa Diyos. Pag medyo nahihirapan ka ni-analyze, humingi ka ng wisdom ng Panginoon. Alright, pasaklolo ka sa Holy Spirit na sa iyo. I-review mo salita ng Diyos. Baka itong decision natin ay salungat doon sa sinasabi niya. Ang nais ng Panginoon panghawakan natin ay mga bagay na ito'y minulat na tama. Yan po yung profitable for doctrine. Na tinuruan din tayo ano yung mga hindi tama. At kung nakagawa tayo ng hindi tama, kinokorek din tayo ng salita ng Diyos upang may tuwid. Nang sa ganon, hindi po nagtapos doon, kundi binigyan tayo ng palatuntunan, alituntunin, gawin po yung instruction. Kaya nga may instruction eh. So yan po yun, no? And he that overcometh, yung nananagumpay, napapagtagumpayan mo. Ang anumang bagay dito sa lupa, pinanghawakan mo. Yung sinabi ng Panginoon, pinagkatiwala ng Diyos. Alright? Keep my works unto the end. Have you noticed that? Keep my works unto the end. Alright, maalala mo palagi yung Philippians 2:13. Kaya yung Philippians 2:12, work out your own salvation with fear and trembling. Kanino ka may takot sa Diyos? Kanino ka magte-tremble na mararamdaman mo yan pag hindi mo ginagawa yung kalooban ng Diyos? Lalo na pag habitually. Dapat maramdaman mo yung trembling. Yung devil nga naniniwala nga yan na may isang Diyos. Nagte-tremble pa yan Yan, James 2:19. Gusto mong i-review yon. Kaya, pag sinasabi natin na nanampalataya tayo, at pagkatapos, ano naman natin ginagawa natin, talagang pinapractice na, habitual na, ay alaman tayo maramdaman tremble, fear. Aba, ano kaya ang masasabi nila sa atin ng Panginoon? Hoy, malala ka pa sa devil Ang devil nga, naniniwala na may isang Diyos. Nagte-tremble pa yun Okay, tanyo? Pasinay, review mo, compare mo yung dalawa na yun. Philippians 2:12, James 2:19. Bakit yung devil naniniwala na may isang Diyos? Ako'y naniniwala, ako, tayong lahat, nakikinig ngayon, na may isang Diyos. May isang Panginoon. May isang Spirit. Lahat po yung nagkakaisa sa pagiging Diyos. Kaya isa pong bagay na dapat natin i-compare natin. Pag hindi ko ba talaga habitual ginagawa yung kalooban ng Diyos, ini-ignore ko. Ang inintindi ko, aking sarili. Halimbawa lang po ito sinasabi ko, may nararamdaman ba akong takot? Nagte-tremble ba ako? Baka mamaya balikan ako ng Diyos. May mangyari sa akin at sa aking pamilya. Dapat talaga consider mong gano'n lahat yun. Kaya pero meron pong reward kapag overcomer ka. Kaya kasi hold fast till I come Hindi pa naman dumarating sa buhay mo Hindi ka pa kinukuha. O hindi pa siya dumarating sa ating lahat. Sa rapture. And he that overcometh and keepeth my works unto the end. Nagyan ng life mo, ginagawa mo yung work ng Panginoon, iniingatan mo. It is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Philippians 2:13. Yan, panghawakan mo, iniingatan mo yon, yung work niya. Ayaw mo siyang mapahiya. Ayaw mong masayang, kundi hayaan mong mag-work ang Panginoon sa life mo. Yung will niya magawa natin.
Yung nakakapilis sa kanya, magawa natin. O yan po yung nice niya eh. Huwag mong i-please yung tao more than sa Panginoon. Huwag mo sundin yung tao more than sa Panginoon. Kaya sabi niya, to him will I give power over the nation. Uy, reigning ito. Reigning ito. Sa verse 27, and he shall rule them with a rod of iron. So kung paano mag-rule ang Panginoon with a rod of iron, the same kind of spirit ang may lalaan po sa mga tao ngayon, mga believers, sa panahon ng church age, na na-overcome mo anumang battle kasi ang captain mo si Kristo, ating Panginoon. Talaga mananugumpay ka dyan. Panghawakan mo instruction. Panghawakan natin yung kalooban niya. Ma-overcome natin. Yes, may time maaaring tamaan ka ng bala. Medyo nahinto yung activeness mo. Tinamaan ka ng bala eh. Lahat po yan, pero pinanghawakan mo yung paggawa niya pa rin sa buhay mo. Buhay ka pa eh. So may another pagkakataon. And will I give power over the nation, he shall rule them with a rod of iron. As the vessels of a potter shall they be broken to shivers, even as I receive of my Father. Pansinin niyo verse 28. Tingnan niyo ha, yung spirit talaga nito, mananahan sa spirit ng Panginoon pagdating ng pagro-rule sa millennium. Oo, ganda nito. And I will give him the morning star. Sino ba yung morning star yan? The dawn star, ang wika po doon sa 2 Peter 1:9. Compare ninyo yan sa 2 Peter 1:9. And then doon sa Revelation, si Jesus Christ ay yung morning star. Na ibig sabihin, the same mindset, alright, the same rule, ay lalagay niyo sa heart mo upang yung the same na paggawa bilang mga rulers sa millennium ang siya pong makikita sa life. He that hath an ear, yung may tenga, let him hear what the Spirit saith unto the churches. 1 Corinthians 4:1 and 2, nabasa natin kanina ito, ulitin natin uli. 1 Corinthians 4:1 and 2, let a man so account of us as so be ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Verse 2, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Mga kapatid, yan. Hold fast till I come, maging faithful kang patuloy. Ikaw po ay sinatawag ng Biblia na resolute steward. Hindi ka natitinag. Ano man, may COVID mawala, ayan, ano man ang treatment o trato, gagawa ng paraan ng Panginoon when nakita niya ang mga anak ng Diyos nagpipray talaga ng totoong prayer na sana malampasan natin ang ganito. So, 3 months na kapatid, nalampasan mo. Nalampasan ko. Ito na nga, lugar natin, modified na. General, community quarantine. Ano pa ang hinahanap mo dyan? 2 linggo, nakapagsamba na tayo. At may live streaming pa tayo paggabi. Gabi, Sunday night, Wednesday night, then Friday. Yan ang pinaka-Sunday school natin. Luke 16 verse 10. Luke 16 verse 10. Kikita sa screen. He that is faithful in that which is least is faithful also in much. And he that is unjust in the least is unjust also in much. Napansin mo yon? Yung tapat daw sa konti, talagang magiging tapat din yan sa marami. Kasi nasubukan sa konti So, bibigyan siya ng Panginoon ng match. Kasi mapagkatiwalaan nga At tingnan natin ang ating buhay. May promotion ba? May progress ba? Tinitignan ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, paano natin tinitreat? Paano natin, ano ang tingin natin dun sa pinagkatiwala ng Diyos sa atin? Pinangawakan ba natin yun till na darating siya? Isang bagay, napansinin natin. And he that is unjust, yung hindi matweet sa konti, hindi rin magiging matweet sa marami yun. So, hindi niya pangahawakan talaga. Yung pinagkatiwala ng Diyos. 2 Timothy 2:11 to 13. Want you to notice 2 Timothy 2:11 to 13. It is a faithful saying, 2 Timothy 2:11 to 13. It is a faithful saying that for if we be dead with him, we shall also live with him.
Kasi namatay. Mamatay din naman tayo. Mas maganda dito, ang Thessalonians 4, sabi niya dito, kung dadatnan tayong buhay, so be it. Pero may assurance na yung lahat ng mga namatay kay Kristo, bubuhayin yun. Yung mga buhay, lahat yan ay magkakaroon ng bagong katawan. Glorious body, incorruptible, immortal. Kaya sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 12, if we suffer, we shall also reign with Him. Yun po yun. Hindi ka naman pwedeng matawag na overcomer kung hindi mo talaga sinuong yung panganib, okay, yung napakahirap sa buhay na ito that we have, habang pinangahawakan natin yung pangako ng Panginoon, yung instruction ng Panginoon, and then hindi ho tayo natinag. Ginawa ho natin ang nararapat sa buhay natin. So napansin natin dito, if we suffer, we shall also reign with Him, with Him. Kung deny mo siya, deny ng, halimbawa, yung kinahiya natin. Hindi natin ginagawa yung dapat gawin. I-maintain yung paggawa niya, will niya, tsaka yung kanyang pleasure. Kaya pinakita naman ng Book of Revelation kanina, di ba? Ano sinabi doon? He that overcometh and keepeth my works unto the end. Pag sininin nyo yan, ha? Hindi may pinagkatiwala sa atin ang Panginoon. Alright. Tuunan natin ng pasi ngayon. Ulitin natin. 2 Timothy 2:12. If we suffer, we shall also reign with Him. If we deny Him, He also will deny us. Pag dinenay mo ang Panginoon, doon sa mga bagay na pinagkatiwala, at dapat patutuhanan, hindi mo pinatutuhanan, dapat pakita mo yung pagmamahal mo sa Kanya, pagpapahalaga, pag-honor, pagkilala, manambahan, yung ganon. Maraming bagay po, no? Yun ay form ng denial. Ayaw mo kasi yung takot ka, halimbawa lang, magka-COVID. O kaya ay takot ka, na baka mamaya kantsawang ka ng mga kaibigan kakilala. Uy, masyalan ngayon, ba't magsamba ka? Alam mo ng ganyan, sayang yung time ngayon, pare, kumare. Kung magkatrabaho ka, doble kita. Yung mga ganun ba? Marami yan eh. Ngayon, when it happen, na-influence ka, na-deny ang Panginoon. Pagdating ng reigning, huwag mo expect mag-reign ka. You will be there, but you will not reign. Kasi, alang nakita yung form ng suffering sa life natin. Mga kapatid, yun lang, ganun lang kasimple yun. If we believe that, halimbawa, ito yung practical belief. Meron tayong positional belief, kaya naintay kay Kristo. Yun ang faith ng Panginoon na ating pinanghawakan. Okay? If we believe not, yet He abideth faithful, He cannot deny Himself. Hindi deny kanya sarili. God pa rin siya, faithful pa rin siya, caring pa rin siya, kaso lang, ayaw nating pahalagahan. Okay? Judge siya, ayaw natin pahalagahan. Yun ang problema. Kaya yun, hindi niya ma-deny kanya sarili. Manatiling faithful dun sa kalagayan niya ngayon, dun sa kanyang sinabi. Pero hindi niya gagawin ang isang bagay na salungat naman dun sa pag-disobey natin, no? Dun sa kanyang instruction. Romans 8:17 and 18. Ito, patapos na po tayo, dalawang talata na lang. Romans 8:17 to 18, and if children, sa Romans 8 verse 17, mga kapatid, then heirs. Yan, iba yun kasi. Pag mga anak, tagapagmana. Mga kayamanan, kaya nga po yun ay mayroon ng kayamanan tayo nakapreserve sa langit, inheritance yun. Okay? At meron tayo blessed na with all spiritual blessings in heavenly places. Ang pinag-usapan na lang natin dito, yung reigning sa 1,000 years. Kasi nakasalalay po sa faithfulness, dedication, ng isang mananampalataya, yung pag-keep niya, yung pag-hold fast niya, dun sa will ng Panginoon, unto the end ng life mo, nakasalalay po dun sa millennium yun. Tawag din po in the form of inheritance, reward, yan, ganyan. Kaya nga may rewarding nga yung judgment seat of Christ, para naintindihan mo ninyo. So meron po yun, kung dapat ka talagang bigyan ng corona mag-reign, meron. Pag ikaw ay talagang masugid naman soul winner, ay meron naman yung crown of rejoicing. Maraming bagay yan eh. Kaya iba-iba mong crown.
Kaya if children, then tagapagmana. Tagapagmana ng Diyos, kasamang tagapagmana ni Kristo. If so be that we suffer with Him. Ayun yun. That we may be also glorified together. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Kaya walang katulad po itong glory na ito. Kaningningan po ito. Kaningningan po, kaya nga alam ninyo yung pagmamahal sa bawat kaluluwa. Alam mo ba ninyo kung ano ang isang uri ng reward? Yun, kauri nung ginagawa mo yung precious stones. Ano ba yung precious stones? Makikinang yan. Kumikislap yung yan. Precious stones, yan ang bawat kaluluwa. Nag-represent yun. Kaluluwang nawiwin mo yun. Kaluluwang talagang pinaghirapan mo talaga as much possible, pinagpipray mo, madala mo sa Panginoon maligtas. Ayun po yun. Yun po yun. Matatalakay po natin yan pag Friday, yung sa Judgment Seat of Christ. Makikita ko ninyo. Bangan ho ninyo yun. Pag Friday. So, tinuturing ko, sabi na ito, binibilang ko that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Hindi ka ba nahahamon dito, kapatid? Hindi ba tayo nahahamon ito? Na yung mga present nating sufferings, dahil lang sa paglilingkod, minsan hihiyain ka, babastusin ka, maraming bagay na inaalaw ng Diyos mangyari sa atin, pero hindi tayo natitinag. Nananatili tayong nangahawakan doon sa kanyang pinagkatiwala sa atin at mga bagay na dapat nating ipamuhay at sagawa. Colossians 3:23-24 last. Colossians 3:23-24. Alright. Alam ko okay kayo dyan, amen? Ito po yan, tuloy-tuloy natin. Napakasarap po ng salita ng Diyos. Namnamin po natin. Huwag po tayong patisod sa mga bagay na pinapayag sa Biblia. Wala hong layunin ganon, no? Kundi tayo ho'y turuan kung kailangan tayong makorek, kailangan pakorek tayo with all humility. Ang Panginoon, wala hong kamalian, walang kasalanan, walang dayang ginawa. Pero inaakusahan ho siya ng mga tao. Umabot sa pamuno ng Roma, inakusahan din si Apostle Paul. Ala naman hong mali sa ginawa niya. Puro akusa. Huwag mong intindihin yun. Gawin lang ho natin ang kalooban ng Panginoon. Panghawakan ho natin matatag matibay ang mga yan. Huwag mong intindihin along the way kung anong i-allow ng Panginoon mangyari sa iyo. But make sure, totoo, tapat. Yan talaga sa loob mo na ito'y kalooban ng Diyos because you know it. Sinabi na ng Biblia. Kaya napakalaga po ng pakikinig ng salita ng Diyos, pagbulay-bulay, pag-aaral. Napakalaga po yung pakikipagtipon. Parang klase po yan eh. Subukan mo ang palaging absent sa klase. Ano po ang in-expect mo? For 100 pag mag-test kayo? I don't think so. For 100? Pagkatapos pag mababa, kunwari magreklamo ka pa. Ang dami katatas ng wang ko, tapos makikipag-away pang magulang mo. Sa totoo lang naman, dami mong absent. Pagkatapos nung mag-test, nahuli ka pang nag-cheat-cheat. O mga ganun ba? Ay, mga yan talaga may mga practical na nangyayari sa eskwelahan eh. Maraming ganun eh. Magko-complain pa, magkikipag-away. Ang pinakita lang nung anak, nung magandang grade. Pero yung hindi magandang grade, tinago niya yun. Hindi niya pinakita yun. Bakit? Pagagalitan siya eh. Totoo yun nangyayari o hindi? Merong ganun. Hindi sabihin hindi. Tandang-tanda ko na ito eh. Maraming mga ganun pangyayari, no? Maraming ganun. Nakikita mo yung kakilala mo. Ikaw, sob-sob. Talaga review ng review, aral. Pagkatapos, sikusikuhin ka ng ganun. Bigyan mo ko ng kopya ko. Di ko ganito, hindi ako nakapag-aral. Kasi absent ako. Okay, tamo? Nangyayari yan o hindi? Meron yun. Maraming paraan yung ginagawa ng mga kabataan, mga nag-aaral. Alright, sige, Colossians 3:23-24. Tapos, makikipag-away ang magulang. Bakit? Sinasabi mo lang yung isang bagay. Itong mga test ko, ganito, katataas, pagtaas, ganitong grade ko. Pero hindi niya pinakita yung mga failure niya. Hindi siya honest na anak. Kaya makikipag-away, talagang galit na galit pa yung magulang eh. Ko-confront pa yung teacher eh. Tignan yung mga grade ng anak ko. Kung komprontahin ka ng Panginoon.
Alam mo ba naman yung pinagagawa mo? Okay, okay, meron ka magandang ginawa eh. Eh, ginantihan ko naman yan, sabi ng Panginoon. Pero paano naman yung mga bagay na hindi maganda? Anong expect mo? Re-reward kita? So mga ganun po yung mga practical na bagay na usapan. And whatsoever you do, sabi ng Panginoon, naman ang ginagawa mo, do it heartily. Hindi yung pakitang tao, napilitan. Okay? Do it heartily as to the Lord and not unto men. Gawin mo sa Panginoon. Hindi ka pwedeng ma-influence ng sino pa man kung ang gagawin mo ay para sa Panginoon. Sure na sure ka dyan. Huwag kang patangay. Iwasan yung barkadang spirit. Na kung yung barkada mo, alright, eh ganito yung influence niya, eh huwag kang maniwala, huwag kang panghawakan. Nako, mapapariwara ka dyan. Hindi yan pwede yung ganon. Haharapin natin sa Panginoon yan kung naniniwala ka ng judgment seat of Christ. It will affect the reward na matagal nang inihahanda ng Panginoon para sa lahat ng mga anak niya na bumubuo ng body of Christ na tinawag na spiritual church na siya yung head. Na siya yung head. Kaya pangarap niya, mag-reign din tayo ng 1,000 years. Kasi iba na yung forma ng body natin doon. Huwag mo sabihin ikaw nasa glorious body, nakapalda ka pa rin. Hindi. Iba na ho yung forma mo doon, glorious body ka na nga eh. Akala mo, nag-imagine ka lang, pasok mo ng millennium mo, nakapalda ka pa rin. Nakapantalong ka, nakalalaki. Iba ng kasuotan yun eh. Puti nga eh. Ano yun? Yun po yung kulang eh. Yan ang problema natin. Akala mo doon, makakabili ka pa ng makeup. Makakapagpagupit ka pa. Wala na ho doon lahat yun. Glorious body ka na nga eh. Ano pang gugupitin sa'yo? Yun yun. Baka hindi mo pa alam yun. Wala nang ganon. Kaya di ba napakasarap nag-imagine ka, ganito ako? Lalo na kung magre-reign ka, may crown kang ganon. Imagine, ibigay sa'yo mga ilang bansa. Ito, nations kang binanggit sa Revelation eh. Depende nga doon sa degree na iyong ginawa. Sinuog ng mga suffering. Talagang umiyak ka dyan, Lord, basta tang sa'yo to the end. Yan po yung tanim natin sa isip natin. Yun ang hinahanap ng Panginoon na katatagan. Na hindi ka natitinag ng pagsunod sa Panginoon. Pagtitiwala. Kasi He's been faithful unto you and unto me, unto us. Sa araw-araw nating buhay. Alam mo yun. Kaya huwag natin hong saktan ng damdamin. Huwag nating suklian. Kaya ano man ang bagay na ginagawa natin, do it heartily as to the Lord and not unto men. Huwag mo intindihin. Influence ng tao. Kung yung kapwa mo, ang influence niya sa'yo, gawin ng kalooban ng Diyos, sumunod ka. Sundin mo siya. Samahan mo siya. Verse 24, bakit daw? Knowing that of the Lord you shall receive the reward. Kita nyo? Assurance. Assurance, itong isipin mo. Pag ginagawa mo yung tama, ng buong puso, ginagawa mo ito para sa Panginoon, I don't care kung appreciate ng tao, kapwa mo hindi, ginawan mo siya ng mabuti, na-appreciate niya o hindi, nasa kanya na yun. Score niya o hindi niya score yun, kalugihan sa Panginoon. Basta't ginawa mo, mula sa puso, as to the Lord, ang layunin mo para sa Panginoon. Yan ang layunin mo eh. Okay, tinanggap ng tao hindi, minalit ng tao hindi, nasa kanya na yun. Huwag ka nang sumakit ng loob. Magkakaproblema ka pa dyan. So, do it heartily as to the Lord and not unto men, knowing that of the Lord you shall receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. Kaya nga may mga crowns po. May inheritance ka na, may crown ka pa kung ikaw ay nag-suffer with Him. If we suffer, we shall also reign with Him. Mga kapatid, pagkatandaan po natin ito, napakalaga po ng aral na ito na tayo ay meron tayong attitude of holding fast. Alam naman ninyo ang pangako ng Panginoon. Ako naniniwala, ewan ko sa inyo. Pero I do believe naniniwala din kayo. Pag sinabi ng Diyos, totohanin na yun. Totohanin na yun. Alam mo naman sa araw-araw na buhay mo, marami ka na siguro answered prayer. Nakaranas ka na. Anong edad mo na? Imagine mo na yun. Yung iba, hindi man umabot sa edad mo. Kung hindi siya ligtas, impyerno na. Sinimula na ng impyerno. Ligtas ka. How many years ka na ligtas? Ibig sabihin, binigyan ka ng years ng Panginoon na maglingkod, magpatotoo.
So anong ginawa natin sa years na yun since you got saved? Since natuto tayo what to do, what not to do. Mga bagay po to na pwede nating tayo mismo sasagot. Sana mga kapatid, sa oras na ito, nadadalangin tayo. Naman napakabait ng Panginoon. Wala ko isang katulad. Masarap po. Maramdaman mo pag nagpipray ka, yung heart mo napakalambot. Maiyak ka sa kabaitan ng Panginoon. Maramdaman mo po yun. May kapanatagang ka, kalmado, may peace ka, may joy, may pananabik. Matuto ng salita niya, makinig ng salita niya. Napakahirap kung kayo ay sama-sama sa isang bahay na hindi kayo nag-uusap-usap. Pag may nangyayari, alam mo, may mga bata, kami ko noon, pag mayroong nagaganap na something sa kapaligiran panahon na yan, napakahalaga po ng sasabihin ng tatay. Kikinig kami lahat. Kasi instruction yun. Itong gagawin pag ganito. Pag dumating yung bagyo, ganito yung gawin mo, ito, ganyan. Meron ho lahat yung tatay. Instruction. Meron ho. Pag yun po, binigyan natin ng pagpapalaga sa life natin, ang sinasabi, habilin po ng tatay natin sa langit. Tinatawag natin Master, Boss, Panginoon, Savior, that's the Lord Jesus Christ. Kaya siya po yung ating tinitignan Titus 2:13, looking for that blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Have you noticed that? Kaya mga kapatid, manalangin po tayo. Ano man po yung concern, kailangan buong kababaan po. Hari nawa po, sa paghahayag ng salita ng Diyos ngayon, ay hindi ka nagalit. Ito po ay form ng pagmamahal ng Panginoon na ito po ay may paabot sa ating lahat. Hindi lamang po sa iyo, na unang naipaabot sa akin. When I asked the Lord to give me a message para po may hapag, may pangaral sa mga kapwa ko, mananampalataya at sa mga tao nakikinig. Then, yun po yun. Unang-una po nang usap sa akin. Pagmamahal ng Diyos, siya po yung pairalin natin sa buhay natin. Magmahalan tayo sa isa't isa, magdalangin na sa isa't isa, exhorting one another. Kailan ho nagkikita-kita tayo. And then pwede naman idaan din po sa text. Pero yung presence ng bawat isa as family ng Diyos, gathering together, assembling ourselves together, yun po yung pangunahin because makakarinig tayo at the same time, ng oras na yon, ng salita ng ating tatay through the preaching, through the teaching. And then we have, bawat isa meron tayong book niya. Nakikita natin doon yung textbook. Sa mga kapatid, manalangin po tayo. Ano man ang kahilingan mo, nang nais mong ilapit with all your heart, with all humility, with all thanksgiving. Gawin mo po kapatid. Panginoon namin Diyos, maraming salamat sa napakahalagang oras na inalay mo sa amin upang kausapin kami ng masinsinan tungkol sa paksa na ito bilang kami po ay mga anak mo, nagpapakilala, narinig na ng marami na kami po ay anak mo, katiwala at lingkod. Na panghawakan namin ang mga bagay na iyong pinagkatiwala sa amin. Hinabilin at nais mong gawin namin with fear and trembling. Dahil it is you na nagwo-work sa amin both to will and to do of your good pleasure. Lord, thank you so much sa mga biyaya mo at kahabagan. Pag nagkulang kami, ay palagi mong pinupuno yung pagkukulang at patuloy na binibigay pong nararapat para manatili mo kami na katayo, naninindigan lumalakad para po sa iyo. Pagpatuloy mo, Lord, ang iyong pagyakap, maramdaman namin ang iyong presensya. Ma-appreciate namin na mula sa puso lahat ng iyong ginagawa. Napakahirap po kung di namin pansinin yun. Siya nang napapansin marahil ng karamihan o mga ilan mong mga anak ay mga bagay ng siyang libutan, mga material, physical, na unang-una kaysa sa iyo. Dapat ikaw pong ang una. Dahil pinangako mo lang yan kung idadagdag mo kung nararapat para sa amin. But we have to seek first the kingdom of yours and your righteousness, and all these things, the material things, shall be added. How and when, siyempre po ikaw may discarded.
That's why may salita ka na, wait patiently. In due time. At gagawin mo lahat ng bagay, beautiful in your time. Kaya Lord, tulungan mo po ang aking mga kapatid. Patuloy mapagpakumbaba kami, mapagpasalamat, excited na gawin sa araw-araw, bawat sandali, habang mayroon kaming opportunity ang mga bagay para po sa aming kapwa, yung mga hindi paligtas ay maligtas. At kami mga magkakapatid, especially unto the household of faith, ay maging matatag, maging matamis, maging maganda ang aming ugnayan sa isa't isa. Kapit kami ay nagbubuklod-buklod, nagkakaisa ng mga pagtitipon, dahil ikaw ang aming tatay, maghahabilin, magkukorek, magtuturo, magpapakain sa amin minsanan, at the same time na na-present namin ang aming mga bodies, living sacrifice. Tulungan mo ang aking mga kapatid sa kanilang struggle. Tulungan mo kami sa aming mga pangangailangan. Panatili mo po, Lord, ang safety sa amin habang kami papunta sa normalcy o yung mamarapatin. Go back to normal. Upang sa ganun, Lord, yung mga bagay na minulat mo during the time of this crisis ay ami pong magawa na. Inihanda mo lang po ang period nito, I believe with all my heart, upang kausapin kami ng masinsinan, pamagitan ng iba't ibang paraan like this one, upang sa mga darating na araw, may dadagdag mo pa sa amin, ay makabawi kami at magawa ang iyong kalooban. Thank you, thank you. Biyaya mo po lahat yan. We are what we are because of your grace. Tulungan mo kami sa mga darating na oras. We are praying for our leaders of this nation. Take care of them. Bigyan mo ng wisdom ang aming presidente, kasama po ang kanyang mga kasama, upang ipairal po ang nararapat at mabigyan po ng talagang maluwag at pagkakataon ng iyong mga anak na magkaipon. But binigyan mo ng example, magandang example ang iyong mga anak, kahit paano po in-adapt mga ilang guidelines na nararapat naman po yun ay sundin sa ganong pagkakataon. But hindi po yun magiging excuse, pagkat gumawa ka ng paraan pamagitan ng live stream, pari-parinig ang iyong salita, pakainin ang iyong mga anak sa iba't ibang dako na kung saan sila nakikinig. Again, thank you, Lord, for this opportunity. Patuloy mo sana po ito i-retain sa aming puso at isipan, sa aming memory, para po sa mga darating na araw, masaya namin ito at masugid nito ay aming pong gagampanan sa araw-araw naming buhay. Pagpalain mo rin ang aming mga kapatid sa iba't ibang lugar ng bansa, ng mundong ito, iba't ibang mga bansa, gabayin mo sila, bigyan patuloy ng excitement to present their bodies, to serve you. In Christ's name we pray. Amen. Maraming pong salamat. Again, happy birthday kay Brother Daniel Bongdueñas, Ternesi Tolibas. Naku, special na special ang pagbati rito, no? Hari naman ay dagdagan pa ng Panginoon ang mga days ninyo, years, more years. Kung anong edad mo, huwag mo nang ikwento. Alright, ikaw na nakakalam, tsaka yung mga malapit sa iyo. At huwag nang sabihin dito kung anong edad ka na, no? Pero masaya kami dahil meron kami mga kapatid na tulad nyo na nagmamahal sa Panginoon. Amen? So mabuhay po kayong lahat. God bless you all. Good night.